Kung ang isang Ahmadi ay hindi nagdadasal sa likod ng isang di Ahmadi, kung gayon hindi siya nagdadasal sa likod ng isang di Ahmadi, ngunit maaari bang matuto ng Quran mula sa isang di Ahmading imam? At kung maaari, bakit? Ano ang pinagkaiba ng dalawang ito? Bakit hindi nagdadasal ang isang Ahmadi sa likod ng isang di Ahmadi? Alam mo ba kung bakit? Dahil sila, mga di Ahmadi, ay lihim na kalaban ng mga Ahmadi. Huwag tayong pumasok sa mga debate sa likuran. Ako mismo ay tumututol sa mga di Ahmadi, harap-harapan. Tinatanggap mo ba si Hazrat Masih Maud salam bilang Imam Mahdi? Hindi. Sigurado ka? Sino ang nagtatalaga ng imam? Ang Allah ba ang nagtatalaga o ang isang tao ay pwedeng basta na lang na gustong maging imam? Ang sinumang may lakas ng loob na tanggihan ng isang imam na hinirang ng Allah at tawagin siyang sinungaling, maaari ba siyang maging imam? Malinaw na hindi. Sa pagtuturo ng Quran, wala namang usapin ng pagka-imam o hindi. Kung marunong siyang mag-Arabic, ituturo niya ito, pero ang problema ay ito. Kung ang isang Ahmadi ay matututo ng Quran mula sa isang di Ahmading imam, maraming salin translation na ginagamit nila ay labag sa ating pananampalataya. At mali pa, gustong-gusto ng mga Maulvi ang mga ganitong salin, halimbawa, ang talata tungkol sa Fatimasi, ang muling pagbalik ni Jesus, at maraming pang iba. Sinadya nilang isalin ito ng mali upang ituro sa inyong mga anak. Ang mga magulang naman kulang sa oras at kaalaman para may tama ito, kaya kahit na may salin nila ang literal na kahulugan ng mga salita, ang tunay na diwa ay nawawala. Ang pagpapaturo sa mga ganitong Maulvi ng Quran sa inyong anak at pagkatuwang-tuwa na natutunan nila ito ay isang hungkag na kasiyahan. Ang tanong, talaga bang naunawaan ba nila ang nilalaman ng Quran? Kaya't kapag ang mga batang ito ay tinanong sa mga mahihirap na talata o sa mga talatang may pagkakaiba ng interpretasyon, makikita ninyo kung gaano kababaw ang kanilang kaalaman. Maraming talata sa Quran ni ang ating mga scholar ay paulit-ulit pinag-aaralan. Ngayon, napakadali na. Ako mismo ang nagsimula ng mga klase para sa pagsalin ng Quran. Malaking bahagi ng Quran ang aming natalakay na. May mga video at audio recordings na pwedeng mapanood o mapakinggan. Bakit hindi ito gamitin ng mga magulang? Matututo rin sila at maturuan ang kanilang mga anak. Ngunit ito ay nangangailangan ng tiyaga, oras at pagsubaybay. Sa halip, ibinibigay na lang nila sa mga Maulvi at umaasa na natututo ang bata, isang mapanganib at nakasasamang pamamaraan nito. Tumindig tayo sa tamang paraan.